Sabi niya, sabi nilang gano'n, nagbablog daw sila. Sa kwarto ko, nagbablog sila. Hinihintay nila ang sleeping time ko. Nung nandoon ako sa Ohos, Lingbe, ganun din ang ginagawa nila. Nagbablog sila para pagkakitaan ako. Wow! Hindi sila nahiya, guys. Nagbablog daw sila para sa mga Pilipinong itutulong nila. Sana all. Ako nga, hindi nyo nga matulungan eh. Kahit 5 duli nga, wala kayong maibigay sa akin. Nagpapakamatay ako ng trabaho sa bigma ng 7 hours. Walang break. No break, guys. 3.5 hours ang trabaho ko. No break. Diba? Tapos kapag may 10 minutes kang kulang, big issue sa kanila yun. Oh my God. Grabe, marunong ako mag-vlog, guys, pero yung silipan ako sa sarili kong kwarto, kung ano-ano yung yung kinakabit nila sa harap ng bintana ko para makita nila ako kung nakahubad ako or ano. Normal ba yon? Ina-abuse nila ako dito sa countering ito at wala akong kalayaan magreklamo. They abuse me, guys, in how many years? Imagine that. And then if they want to come back here or go inside here, the house without people here, without knocking the door or without asking my permission, they can attack here if they want, anytime. O diba? Ang saklap, guys, ang saklap. Hindi mo alam kung ano yung kailangan nila sa akin. Oh my goodness. Pumupunta sila dito para lang mang-atake sa akin. Kapag nasa labas ako, tinitirikan nila ako ng mata para masindak. Dahil buisit na buisit silang makita ang pagmumukha ko. Gusto nila, guys, ikulong ako sa bahay na ito na parang maging alam mo kapag hindi ka naaarawan, di ba? Parang yung mata mo parang nagiging bulag, nagiging malabo. Yun ang hinihintay nila, guys, lumabo ang mata ko nang hindi ako makahingi ng tulong kahit kanino. Nagbablog ako, guys, paano ako masiraan ng ulo? Kesyo daw stress na stress ako, haggard na haggard, yes. They make me haggard here in Denmark. In how many years? And I don't have right to ask help to all Filipino in Philippines to help me to go back alive in Philippines. Diba? Gusto ko, guys, gusto ko sana dito, pero kapag ganito ang buhay ko, uuwi na lang akong buhay. Kaso lang, guys, ang masaklap, wala naman silang binibigay sa akin na dapat ay ang 100,000 na nasa law. Nabibigyan nila ako ng 100,000 para makauwi ng maayos at may pangsimula, wala din silang binibigay sa akin. Pero kung husga-husgahan nila ako at pagtawanan in public, bonggang-bongga ang ginagawa nila sa akin. Tapos bigla na lang silang tatawag ng ambulance kapag gusto nila akong ipa-ambulance. Diba? Astig. Kung ano-ano na lang ang pinagagawa nila para mayroon silang maikwento na isa akong baliw. Sa totoo lang, kailangan ko ng trabaho para makasurvive sa countering ito. Nagtitipid ako, guys, yes. Pinagkakasya ko yung 1,000 crowns a month. Walang padala-padala sa nanay ko. Na kailangan kong tumulong sa nanay ko. O di ba? Samantala yung mga foreigner dito sa country nila, full-time ang trabaho. Nagsisend ng pera sa family nila, not issue. Not big issue. Tapos, guys, binabantayan daw nila ako dito sa loob ng bahay para pagkakitaan. Ultimong, alam mo yon, mangamot ka ng bulbul mo. Kailangan nakamonitor ka. Kailangan 24 hours a day nakikita ka nila. Nakikita ka nila na humihingi ka ng tulong dahil wala kang trabaho at wala kang pambili ng pagkain. Pero bingit, pipit, bulag sila. Diba saan ka, guys? Nakakita? Diba? Paano daw ako nakarating ng Denmark, guys?
Sabi ko nag-au-pair ako. Alangan naman lumipad ako, 'di ba? Naging manananggal, lumipad yung kalahati at napadpad sa Denmark. Dahil hindi naman ako manananggal. At kung manananggal ako, guys, mas maganda nga sana marunong akong lumipad para makauwi ng Pilipinas dahil wala akong pera. 'Di ba? Tapos ginagamitan nila ako ng ng mga Pilipino kung paano ma-stress, mag-iingay sa tenga ko. Tawaging tagabang, tagabang. Ayun nga, guys. Diyos ko. Nakakahagard pala, no, ang mabuhay dito sa Denmark. Nakakahagard. I feel that. 'Di ba? Kung sila nga stress na stress, hindi nila mapagaling ang sarili nila eh. Alam mo kung ano yung kailangan nilang pagalingin? Yung attitude nila, kailangan nilang pagalingin. Yung pagiging haggard ng toxic nila, yun ang kailangan nilang pagalingin. Para hindi nila ako binibiktima at binubuli-buli in public. Binubuli-buli nila ako, guys, in public. Wala akong karapatang gumante. Pag lumabas ako, guys, promise yung mga mata nila dilat na dilat. Dahil galit na galit sila at lumalabas ako. Pero alam mo kung anong ginagawa ko? Sinasadya akong lumabas, guys. Dahil gusto daw nila akong patayin, papatayin daw nila ako sa gabi. Pero sa totoo lang, dito yung atake nila eh. Sisirain nila lahat ng pinto, tatanggalan na. Huwag na kayong magtaka, guys, kung wala na akong vlog. Ipahagilap nyo na ako. Please lang, ipahagilap nyo na ako bago matanggal. At gusto ko lahat ng mga tao dito, magdampot kayo ng mga doktor o ipalitis nyo. At itanong kung anong nangyari sa akin para malaman nyo, guys, ang katotohanan. Dahil kanya-kanya silang takip ng sarili nilang baho at sekreto na umaalingasaw na. Ayun lang, guys, bye.